Hello guys! Sa mga first time lang pong manood ng video ko, don't forget to like and subscribe my channel and ring the bell button below para naman ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng mga bagong video. For today's video, i-discuss ko yung mga requirements na kailangan mong i-ready kapag kukuha ka na ng bahay under pag-ibig. Para to sa mga locally employed ha, itong requirements na to. Katulad nga ng mga una kong sinasabi sa mga unang video ko, this is all based sa aking personal experience, kaya kung may mga na-miss out, open po ang comment box para naman makorek kung meron medyo hindi malinaw ang pagkaka-explain ko, okay? Okay, let's start. Wala na tayong didaldala. Ang una mong i-ready kapag ikaw ay kuha ng bahay sa pag-ibig, ang iyong Certificate of Employment with Compensation. Ito ay makukuha mo to sa iyong HR or sa employer mo. So, kung magpapagawa ka ng Certificate of Employment, palagay mo na rin yung monthly salary mo. At saka, if ever na meron ka pang ibang compensation, katulad ng meal allowance, transpo, load, palagay mo na rin yun. Number 2, ang iyong latest 1-month payslip. Okay? Sa akin, meron kasing ibang private company. Katulad ko, yung aming payslip is computer generated. So, meron kaming website na pwede na namin ma-access yung payslip namin doon. So, hindi na namin kailangan mag-request or hindi na manually ibinibigay sa amin yung payslip. So, sa mga hindi ganun yung process, hingin lang din kayo sa HR nyo kasabay nung inyong Certificate of Employment. Number 3, ang inyong Proof of Billing or Certificate of Tenancy. Proof of Billing, sa akin kasi, wala akong Proof of Billing under sa pangalan ko. So, in-accept naman nila yung billing na same ng address ko, pero nakapangalan at sa nanay ko yun or sa tatay ko, yung billing na yun. Pero same address sa mga IDs ko, sa mga requirements ko. Ayun. Certificate of Tenancy, ito yung para sa mga umuupa ng bahay. So, hindi lang kayo sa mga landlord nyo nito. Number 4, ang inyong company ID, front and back. So, ayan, dahil locally employed tayo, i-prepare nyo na or i-xerox nyo na yung inyong company ID front and back. Next is 5 pieces ID picture 1 by 1. May tendency na mabago yung quantity nito. Depende sa developer mo ha. Dito kasi sa developer ko, hininga nila ako ng 5 pieces 1 by 1 ID picture na white background. Next is latest ITR, income tax return. Ito din may hihingi mo kay HR. So ayan, tatlo na hihingi mo kay HR yung COE mo, yung payslip mo kung wala ka naman kayong access sa payslip or hindi manually binibigay. At ITR mo. Next is, if you are married, kailangan mong mag-prepare ng marriage contract, birth certificate ng asawa mo at ID ng asawa mo para sa mga married to. Taxpayer identification card. Yung TIN ID natin, xerox nyo din yun, clear copy. Next is sketch of residency address. Sa akin po is, as in talagang din drawing ko lang. Then, ang aking mga nilagay dun is yung landmark nung malapit sa bahay ko. Okay, yun yung mga requirement na i-ready mo upon reservation. So, ito yung mga hihingin nila sa'yo. So, after mo mag-prepare yung reservation requirements mo, bibigyan ka nila ng reservation agreement. So, nandito yung mga detalye. Kinuha nga house and lot. Nandito yung project name, yung location, yung iyong payment details. Nakalagay dito yung computation ng monthly equity mo, pati yung estimated na magiging monthly amortization mo kapag nakipag-ibig yung iyong housing loan application. Siyempre, after reservation, after a month yan, magbabayad ka na ng yung monthly equity, di ba? So, habang nagbabayad ka, so, ayan, tips ko lang din ha, sa mga nagbabayad ng reservation, tago niyo yung resibo. Ayan, ako kasi tinatago ko yung lahat ng resibo, mapabangko man ako nagbayad. Kasi meron akong mga binayaran sa bangko. Ito. Ayan, may binayaran ako sa bangko. May binayaran din naman ako sa mismong office. So, yun nga, yung sinabi ko last time na may times na nagbabayad ako sa office kapag gusto kong makakuha ng update sa aking bahay. Tapos, meron din naman na nagbabayad ako sa bank. Etong resibo na to, automatic siya na nire-ready ng developer. Sa akin ha, yung developer ko, kahit magbayad ako sa bangko, if ever na may time ako na dumaan doon, pwede kong i-collect yung mga resibo na to doon sa cashier. So, tinatago naman nila yun. So, ako may kompleto yung resibo ko from the day na nagpa-reserve ako hanggang sa nagbayad ako ng move-in fee. Nandito.
tinatabi ko siya. Diba? Ganun lang talaga yun. Dapat practice mo yun. So, ayan na nga. Nakapagbayad ka na ng equity. After ng equity mo, eto naman yung mga requirements na kailangan mong i-update. Yung mga i-update ay, una, yung Certificate of Employment mo ulit, with compensation ulit. So, tulad ng akin, 3 years, nag-transfer ako from first employer ko up to this current employer ko. So, kailangan ko talagang mag-update. Next is, latest 1-month payslip. Kasi over the years, pwedeng tumaas ang iyong monthly salary sa current employer mo. Next is, latest proof of billing, Certificate of Tenancy. Then, company ID with 3 signature Xerox. Ito na yung, pag sinerox mo yung company ID mo, front and back, maglalagay ka ng 3 signature, ang tawag doon, specimen, 3 specimen, signature mo, 3. Xerox lang i-provide mo, 1 copy. Next is any government IDs. Ayan yung mga requirements na kailangan mong i-ready bago ka kumuha ng bahay mo. Panoorin niyo yung mga unang video ko, ay makakatulong talaga sa inyo bago kayo sumalang sa pagre-reserve nyo, kompleto na kayo at hindi na kayo mahihirapan. Iyan yung mga requirements na ni-ready ko noong ako ay nag-pa-reserve ng bahay. Yung requirements for reservation, ito na rin yung magiging requirements mo for Pag-ibig. Sa developer ko, kasi sila na yung nagpe-prepare, sila na yung nagsasubmit kay Pag-ibig. So ako, ang gagawin ko na lang, mag-provide ako ng mga requirements, bahala na silang maglakad kay Pag-ibig nun. Sana nakatulong ulit ang video ko sa mga nagbabala kumuha ng bahay. Again, sana panoorin niyo yung mga other videos ko para naman mapagdugtong-dugtong nyo at maintindihan niyo yung mga dinidiscuss ko. Okay, salamat po sa lahat ng manonood. I really appreciate it. Thank you for watching, guys!